The President's Agenda. The President's Agenda. Ang ika-4 na SONA, a DZRH Special Coverage. Magandang tanghali mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 12 Noon Edition. Pagbangon o panibagong pagkakalugmok, edukasyon sa ikatlong taon ni PBBM. Ating panuuri ng The President's Agenda Special Report ni Joseph Cruzat. Ito ngayon ang magiging hamon sa ating bagong kalihim. Natiyakin ang pagbangon at pagtaas ng kalidad ng edukasyon sa bansa sa lalong madaling panahon. Mabigat ang unang atas ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay Sonny Angara bilang bagong kalihim ng Department of Education. Itaas ang kalidad ng edukasyon mula sa pagkakalugmok nito. Sa pinakahuling datos ng Program for International Student Assessment o PISA 2022, pang-76 sa 81 bansa ang Pilipinas, kulelat sa Math, Science at Reading at pangalawa sa pinakamababa sa Creative Thinking. Isang malupit na paalala kung gaano pa kalayo ang kailangang lakbayin ng sistema ng edukasyon ng bansa. Kaya't agad naglatag si Angara ng 5-point agenda para tugunan ang mga crucial na issues sa edukasyon. Pagtitiyak sa ligtas at maayos na learning environment, pagpapabuti ng kalagayan ng mga guro, pangangalaga sa well-being ng mga mag-aaral, pagpapahusay ng learning delivery at paghahanda ng future-ready workforce. Pero tanong ng taong bayan, nasaan na tayo sa mga target na ito? Ngayong ikatlong taon ng Administrasyong Marcos Jr., nananatiling krusyal ang problema sa kakulangan ng silid-aralan. Bilang tugon, itinutulak ni Angara ang pagtapik sa pribadong sektor para mapabilis ang paggawa ng classrooms at mga gusali ng paaralan sa pamamagitan ng Public-Private Partnership o PPP. Sa hanay naman ng mga guro, inaprubahan na nitong Hunyo ang pondo para sa 20,000 na bagong teaching positions. Subalit kasabay nito, hindi humuhupa ang panawagan para sa makatuwirang dagdag sahod. Panawagang una nang sinuportahan ni Angara, pero magpasa hanggang ngayon ay nakabitin pa rin. Kung ang pag-uusapan po natin ay improvement, nominally meron meron kasi nadadagdagan yung sweldo. Maliit na maliit po ito, hindi ito kagaya ng inaasahan, hindi ito kagaya ng dapat, nung nararapat na mga aumento. Halimbawa, humihingi kami ng let's say 15,000 na aumento, may tranches naman din dyan, ang ibinibigay usually 1,500 sa isang tranche, ganun po yan. So medyo hindi din talaga, hindi substantial yung increases. That is because yung sweldo ng teacher ay nakatali doon sa salary standardization law. Patuloy ding nire-review ang curriculum lalo na sa senior high school. Sa katunayan, sa pilot run ng revised senior high school curriculum ay binawasan ang core subjects mula 15 patungong 5 upang mas pagtuunan ng pansin ang mga asignaturang mahalaga sa kasalukuyang labor market. Lahat ng ito ay tila hakbang sa tamang direksyon, pero sapat ba? Sa muling pagsabak ng Pilipinas sa PISA 2025, dito masusubok ang tunay na epekto ng mga reforma. Isang taon mula nang hamunin ng Pangulo, makakabangon na ba ang education system sa bansa mula sa krisis? O mananatili pa rin ba tayong halimbawa ng sistemang pang-edukasyon na matagal nang nawawala sa tamang direksyon? Para sa The President's Agenda, ang ika-4 na SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ito si Josa Cruzat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, Senador Escudero muling nahalal bilang Senate President.
Muling nahalal si Senador Francis Cheese Escudero bilang Senate President matapos makakuha ng 19 na boto, laban sa 5 boto para kay Senador Vicente Tito Soto III. Nangyari ang botohan sa pagbubukas ng unang regular na sesyon ng 20th Congress nitong umaga ng Lunes. Batay sa umiiral na patakaran ng Senado, ang natalong kandidato sa halalan para sa Senate President ay otomatikong magiging minority leader, makakasama nito ang mga senador na bumoto sa kanya bilang bagong minorya. Samantala, ang mga bumoto kay Escudero ay siyang bagong mayorya. Ang halalan ay ginanap bago pa man ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matapos ang paghalal ng pinuno ng Senado, sinundan ito ng pagbuo ng mga komite at pagtalakay sa mga panukalang batas para sa bagong sesyon ng Kongreso. Mga ka-happy hour, manatiling nakatutok sa special coverage ng DZRH para sa mga latest update tungkol sa SONA ni PBBM. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 12 Noon Edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 1 PM edition. The President's Agenda. The President's Agenda. Ang ika-4 na SONA at DZRH Special Coverage. Effective today, all POGOs are banned. Isang taon ng kampanya, pangako at mga pagbabago. Ngayong 2025, umabanti ba ang Pilipinas? The President's Agenda, ang ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At DZRH Special Coverage. Tutukan ang mga nagbabagang detalye sa DZRH Radio, DZRH TV, at DZRH Online. Sa Lunes, ika-28 ng Hulyo, alas 3 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.